Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa mamamayan na tularan ang mga iniwang halimbawa ng mga bayaning Pilipino sa ika-83 paggunita sa Araw ng Kagitingan. Vice President Sara Duterte umaasang magsisilbing inspirasyon ang kagitingan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Attorney Harry Roque itinangging siya ang nasa likod ng pagpapakalat ng polvoron video. Attorney Raul Lambino pinagpapaliwanag ng Supreme Court sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng temporary restraining order sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pilipinas may kausap ng mga abogado para sa 3 Pilipino sa China na inaakusahan ng pang-espiya. Commission on Elections, aalamin ang sitwasyon sa Datu Audience SWAT matapos isa ilalim sa COMELEC control. Misamis Oriental Governor Peter Unabia humingi na ng paumanhin sa kanyang mga naging pahayag sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, April 9, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinangunahan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Araw ng Kagitingan sa Bataan. May panawagan naman ng Pangulo sa mga Pilipino ngayong inaalala ang kabayanihan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Para sa detalye, may ulat si Nel Maribuhok, live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo? Yes, Ella, magsilbing inspirasyon ang ginawang kabayanihan ng mga nag-alay ng buhay noong World War II. Ito ang sentro ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Kagitingan. Kanina pinangunahan ng Pangulo ang pag-alala sa katapangan ng mga Pilipinong nakipaglaban at nagbuwis ng buhay para sa bayan kahit pa bumagsak ang depensa noon ng bansa sa koridor sa Bataan noong April 9, 1942. Nag-alay ng Bulaklak City BBM sa dambana ng Kagitingan bilang pagpupugay sa mga veteranong Pilipino at Amerikano ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mensahe ng Pangulo, ang kanilang kahangahangang kwento ay patuloy niyang nagbibigay ng inspirasyon sa atin habang ipinagpapatuloy ang adhikain na ipagtanggol ang isang bansang karapat-dapat sa kanilang sakripisyo. Nanawagan rin si Pangulong Marcos na tularan ang mga iniwang halimbawa ng mga bayaning Pilipino sa pagsusulong ng mga adhikain na nagpapabuti sa buhay ng kapwa Pilipino sa pamamagitan niya ng tunay na serbisyo sa bayan. Sa naging talumpati naman ng Pangulo sa Mount Samat National Shrine dito mismo sa Pilar, Bataan, sinabi niya ang halaga na matuto ang lahat sa aral ng nakalipas. We celebrate the lessons that have been learned through this very terrible hardship and very terrible experience. The lessons that we learn are that the solution to war is not more war, and that the solution to war is only peace. An honorable peace that is arrived at by the different parties involved and having a hand and a voice in achieving that peace. Pagkatapos ng programa, binisita ni Pangulong Marcos ang newly created Mount Samat National Shrine sa Underground Museum. Makikita dito ang mga bagong disenyo, structural upgrades ng museum. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Binigyang pugay ni Vice President Sara Duterte ang kabayanihan at katapangan ng mga Pilipinong sundalo sa Battle of Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig.
Sa kanyang mensahe ngayong araw ng Kagitingan, sinabi ng pangalawang Pangulo na ang kagitingan ng mga Pilipino sa digmaan ay umukit ng isang mahalagang pahina sa ating kasaysayan at nagsisilbing paalala sa katatagan ng sambayanang Pilipino sa harap ng matitinding pagsubok. Inikayat din niya ang bawat Pilipino na gawing inspirasyon ang kabayanihan ng mga veterano upang harapin ang mga makabagong hamon sa lipunan. Dagdag pa ng Vice Presidente, nararapat na ipagdiwang ang Araw ng Kagitingan hindi lamang bilang pag-alala kundi bilang panata na hindi na muling danasin ng bayan ang parehong pagdurusa. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng social benefits sa pamilya ng mga nasawing sundalo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano ang nakapaloob dyan sa social benefits at ilan ang mga nakatanggap nito? Ella, iba't ibang tulong ang nakapaloob dito katulad na lamang ng financial assistance, healthcare at education. 62 pamilya at dependents ng mga men in uniforms ang dumalo sa pagtitipon ngayong araw dito sa Camp Aguinaldo. Kabilang sa mga ito ay galing sa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at CAFGU. Bilang bahagi ng paggunita ng Araw ng Kagitingan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamimigay ng benepisyo ng mga pamilya at dependent ng mga nasawing men in uniform habang gumaganap ng tungkulin. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nito na ikinalulungkot niya na hindi agad na ibigay ang mga benepisyo dahil sa mahabang proseso at requirements na kailangan para makakuha ng benepisyo ang mga pamilya. Kaya ang pamahalaan na mismo ang nag-ayos ng mga dokumento para mas maging makabuluhan ang paggunita ng Araw ng Kagitingan. Aniya, hindi dapat tumatagal ang pagbibigay ng mga benepisyo sa mga sundalo at pulis na namamatay para sa bayan, lalo na kung malinaw naman aniya na killed in the uniform o namatay ang mga ito habang gumaganap ng kanilang mga tungkulin at tiyak naman ang pamilya o dependent na makakakuha ng benepisyo. Pinasisimplihan ng Pangulo ang mga requirements para agad makakuha ng benepisyo ang mga pamilya ng mga nasasawing men in uniform habang gumaganap ng kanilang tungkulin. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Walang kinumpirma o itinanggi ang Armed Forces of the Philippines sa issue ng court-martial sa dalawang pinuno ng na-reorganize na Vice Presidential Security and Protection Group o BPSPG. Nang tanungin ukol sa umano'y magkakaroon ng court-martial kay dating BPSPG Commander Colonel Raymond Dante Lachica at sa kanyang Deputy Commander na si Colonel Dennis Nolasco, tugon ng AFP. There's one thing that the armed forces is very sure about. No one is above the law. We commit ourselves to transparency and accountability to our personnel in the observation of the rule of law. Sa pagdinig ng House Committee on Good Governance noong November 2024, naungkat ang umano'y pagtanggap ng milyong-milyong halaga ng confidential fund ni Colonel Lachica at Colonel Nolasco mula sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Ang mga pondo ay inilaan para sa mga operasyon ng mga ahensya, ngunit naging kontrobersyal dahil posible umanong mali ang paggamit nito. Naniniwala ang isang online content creator na isa si dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa likod ng pagpapakalat ng polvoron video upang sirain ang kredibilidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pinatawan na ng contempt ng House Triple Committee ang ilang online content creators na patuloy na tumatangging humarap
sa pagdinig kaugnay ng pagkalat ng fake news, misinformation at disinformation. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Sa ika-4 na pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM kaugnay ng pagkalat ng fake news at cybercrimes, isang online content creator ang nagbunyag kung sino ang nasa likod ng paglalabas at pagpapakalat ng Polvoron video. Unang lumabas ang Polvoron video bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 2024. Muli itong naungkat sa pagdinig ng TRICOM. Ayon kay Vicente Bencalo Cunanan na kilala bilang Pebbles Online, naniniwala itong si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration, ang umani nasa likod ng paglalabas at pagkakalat ng Polvoron video. Napag-usapan anya ang pagpapakalat ng video sa publiko noong July 7, 2024 sa isang dinner kasama sina Attorney Roque at ibang pro-Duterte vloggers at personalities. Inamin ito ni Cunanan sa public hearing at sa pamamagitan ng isang sinumpaang salaysay. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan nito. Yes po, Mr. Chair. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Tila ipinahihiwatig sa Polvoron video na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si PBBM. Subalit iginiit na ng ilang law enforcement agencies na peke ang video at nilikha umano gamit ang artificial intelligence o AI. Ayon pa kay Cunanan, sinabi umano ni Attorney Roque na magaling itong magpabagsak ng gobyerno, bagay na itinanggi ni Attorney Roque. Sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Yeah. Kung sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Dagdag pa ni Roque, hindi sa kanya galing ang Polvoron video kundi sa vlogger na si Claire Contreras na kilala sa tawag na Maharlika. Samantala, pinatawan na ng contempt ng House TRICOM ang ilang online content creators na patuloy na tumatangging humarap sa pagdinig kaugnay ng pagkalat ng fake news, misinformation at disinformation. Partikular na sina Sas Rogando Sasot, Jeffrey Celis at Lorraine Badoy. Ipinag-utos na ang pagdetine sa kanila sa Kamara hanggang matapos ang pagdinig at makabuo ng committee report ang TRICOM. Bukod sa kanila, pinatawan din ng contempt si Mark Anthony Lopez at pinadedetine naman ng 10 araw sa House Detention Facility. Bunsod umano ito ng paninira laban sa pagdinig ng TRICOM. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court ang senatorial candidate na si Raul Lambino kung bakit hindi ito dapat patawan ng administrative action. Kaugnay ito ng pagpapakalat ni Lambino ng hindi totoong impormasyon na naglabas umano ng temporary restraining order ang SC laban sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa SC, nagdulot ng pagkalito sa publiko ang nasabing issue. Sinabi naman ni Lambino na wala siyang intensyong magpakalat ng fake news. Gayunman, tiniyak niyang tutugon sa utos ng SC oras na matanggap niya ang show cause order mula rito. In a Facebook Live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Pinagkokomentaryo ng Supreme Court ang Senado at Kamara sa mga inihaing petisyon para sa pagsasabatas ng anti-political dynasty law. Binibigyan ang dalawang kapulungan ng Kongreso ng 10 araw para magsumite ng sagot sa petisyon ng Isang Bayan Coalition
Kapatiran Party, Wilfredo Trinidad at iba pa. Sa ngayon, wala pang reaksyon ang Senado at Kamara. The Supreme Court required respondents Senate and the House of Representatives to comment on the petition within the non-extendable period of 10 days from notice. Tumanggap ng nasa 20 world-class drones ang Philippine Coast Guard mula sa bansang Australia. Ayon sa PCG, malaki ang maitutulong nito sa mga isinasagawang maritime domain activity, lalo na sa pagbabantay sa malawak na teritoryo ng ating bansa. Narito ang report ni Benedict Samson. Pagresponde sa iba't ibang maritime incidents gaya ng search and rescue, oil spill response, surveillance activity at iba pa. Ilan lamang iyan sa ginagampanan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard para masiguro ang kapayapaan sa teritoryo ng bansa. Kung kaya para masuportahan ng PCG sa pagbabantay sa karagatan, kahapon ay tumanggap ang ahensya ng 20 units ng world-class drones mula sa bansang Australia. Isinagawa ang turnover nito sa Maribeles, Bataan, kung saan sinabi ni Australian Ambassador to the Philippines HKU ang patuloy na pagsuporta ng Australia sa Pilipinas. Australia is committed to working with our partners to enhance maritime security, uphold international law, and manage marine resources, which are so important to all of us. And we are committed to promoting our shared vision for an open, resilient, and prosperous region where international law is respected and upheld. Ayon naman kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban, malaking tulong ito sa lahat ng obligasyon ng PCG. It can extend the reach of our ships. Mas malawak yung area na mas makikita niya. Mas makakatipid tayo ng fuel, mas magiging less din na risky sa tao natin. So the objective actually nitong donation din na to is to allow our people to have a good familiarity with this kind of systems. Ayon pa sa PCG Commandant, bukod sa drones, isa sa ilalim sa training ng drone specialist ng Australia ang nasa 30 miyembro ng PCG Aviation Command and Man Aerial Vehicle Squadron para maituro ang tamang paggamit nito. The training sessions will provide the Office of the Chief Remote Pilot and its personnel with the necessary knowledge and hands-on experience on how to effectively operate UAS, which is relatively new to us. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa bansa ang bagong acquire na corvette ng Philippine Navy mula sa bansang South Korea. Ang nasabing Navy vessel ay pinangalan ng BRP Miguel Malvar na isang Filipino Revolutionary General. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang nasabing barko ay hindi lamang protektor o deterrent ng karagatang sakop ng Pilipinas. Ito anya ay magsisilbi ring mahalagang bahagi ng mga joint at combined operations sa mga kaalyadong bansa sa layuning itaguyod ang international law. Ang BRP Miguel Malvar ay pinondohan sa ilalim ng isang kasunduang nilagdaan ng DND at ng Hyundai Heavy Industries noong December 2021. Hiniling ng Department of Foreign Affairs o DFA sa China na payagan ang mga abogado ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga naarestong Pinoy na inakusahan ng pang-ESPya. Ayon sa DFA, mayroon 3 abogado na silang kausap para sa mga ito. Muli namang nanindigan ang Pilipinas na hindi spies ang 3 Pinoy na kasalukuyang nakadetain sa hindi matukoy na lokasyon sa China. Wala pa ring nakukuhang impormasyon ang Armed Forces of the Philippines kaugnay sa sinasabing mga hinuling Pilipino sa China dahil umano sa pang-espiya. Ayon kay AFP Public Information Office Chief Colonel Cerces Trinidad, hindi pa sila nakatatanggap ng official report mula sa mga otoridad ng China hinggil sa bagay na ito. Hindi rin siya makapagbigay ng pahayag sa sinasabing handler
ng 3 Pinoy na umano'y may kaugnayan sa intelligence service ng AFP. Nahuli ng Bureau of Immigration ang 5 Chinese nationals na nagtangka umanong tumakas sa sinasabing backdoor sa Tawi-Tawi. Ayon sa BI, sangkot dito ang mga nahuling Chinese sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub na Lucky South 99 at umiiwas sa deportation. Narito ang report ni Bernard Dadis. Our borders are not open for fugitives or undocumented foreign nationals. And with the help of our brave men and women in uniform, whether they're in the cities or the most remote coastal towns, we will continue to strengthen our watch. 5 Chinese nationals ang iprinisentak ng Bureau of Immigration sa media. Ayon sa ahensya, nagtangka ang mga ito na tumakas sa umano'y backdoor sa Tawi-Tawi sa Mindanao at nahuli noong March 22. Blacklisted ang 5 Chinese dahil sa involvement sa dating ni-raid na Philippine Offshore Gaming Operator Hub na Lucky South 99. Kinilala ang mga naaresto na sina Ying Guanshen, Yan Jinlong, Liu Xin, Shen Kan at Lu Honglin. Instead of facing the deportation cases against them, mukhang ang ginawa nila is they attempted to depart illegally sa backdoor para hindi sila maibalik doon sa bansang kanilang pinanggalingan. Ayon sa BI, inihatid ng mga Pilipinong bangkero ang mga Chinese national kapalit ang 25,000 pesos bawat isa para dalhin sa Tawi-Tawi backdoor. Hindi umano nila alam ng mga Chinese nationals ang kanilang isinakay sa bangka at hindi rin kilala ang nagpahatid sa mga ito. Meron lang anila silang kausap na alias Batman na nagsilbing transporter o yung nag-aayos ng biyahe para maisagawa ang pagtakas. Hindi nila alam na mga Chinese nationals pala yung itatawid nila. They thought it was just a regular biyahe. Itong mga transporters na ito, itinawid nila, they did not know kung sino yung kausap nila. Ang sabi nila, kilala lang nila yung kausap nila bilang isang alias Batman. Nahuli ang mga Chinese national dahil nasiraan ng bangkang sinasakyan ng mga ito. Nagsagawa ng rescue operation ng mga otoridad at doon natuklasan na mga Chinese national ang sakay ng bangka at mga blacklisted sa Pilipinas. Sa ngayon, nasa kustodiya ng BI ang mga Chinese nationals at pinoproseso na ang kanilang deportation pabalik ng China. Iimbestigahan ng BI ang backdoor sa Tawi-Tawi upang maiwasang maggamit sa mga iligal na pagtakas. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Walang kaso kaya balik na rin sa trabaho ang 17 Pinoy na hinuli sa Qatar dahil sa pagsali umano sa protesta kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, magsisilbing aral ang kanilang karanasan upang sumunod sa batas ang mga OFW sa ibang bansa. Narito ang report ni Joanne Nano. No charges will be filed against the 17 involved OFWs and no fines will be imposed. Their employment will be preserved, no jobs will be lost, and their travel ban will be lifted. Pwede nang bumalik sa normal na buhay at mag-move on ang 17 Pinoy na inaresto at kinulong sa Qatar ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ibinalita ng ambassador ng Qatar sa Pilipinas na si Ahmed Saad Nasser Abdullah Al-Humidi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang ikakaso laban sa kanila at pwede na rin silang makabalik sa trabaho. Ayon kay Secretary Kakdak, nakalaya na ngayon ang 17 overseas Filipino workers na hinuli dahil sa pagsasagawa ng protesta na may kaugnayan sa pagkondena sa ginawang panghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bago pa man sila palayain, tiniyak-aniya ng gobyerno ng Pilipinas na naibibigay ang kanilang personal na pangangailangan habang nakabilanggo. Nabigyan sila ng kaukulang assistance doon, material assistance, kasi meron sila mga basic needs noong panahon na yon. Dagdag ni Secretary Kakdak, magsilbian niyang aral ito sa mga Pilipino upang sumunod sa batas ng Qatar, lalo na sa pagsasagawa ng mga protesta. Learn from
this incident kasi alam naman natin na sa mga kababayan natin kailangan talagang sumunod sa regulations ng host country, lalo na sa aspeto ng mass actions or assembly. Nananalig pa rin anya ang DMW na merong maayos na reputasyon ng mga Pilipino sa Qatar. May kumpiyansa rin ako sa ating mga OFWs kasi hindi naman tatanyag, hindi naman sisikat o magiging in demand ng ating mga workers kung wala silang reputation for being good citizens or residents of the host country. Paiigdingin naman ng ahensya ang kanilang information campaign o seminar sa mga OFW mula sa kanilang pre-departure at post-arrival bago sila magtrabaho sa ibang mga bansa. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabas na ng Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ kahapon ang isang Chinese research vessel na naunang na-monitor ng Philippine Coast Guard na nagpapaikot-ikot malapit sa Itbayat, Batanes. Samantala, isa pang research vessel ng China ang na-monitor ng PCG sa may bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Narito ang report ni Benedict Samson. Matapos ang halos 6 na araw na pananatili at pagpapaikot-ikot may layong higit 100 nautical miles ng Itbayat, Batanes. Kahapon, lumabas na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang na-monitor na Chinese research vessel na Zhongshan Dashui. Base sa dark vessel monitoring ng Canadian government, bandang alas 3 ng hapon kahapon, nasa 124.26 nautical miles na ito na northeast ng Itbayat, Batanes. So it already went above our own exclusive economic zone. So we did not proceed anymore na tawirin yung exclusive economic zone natin. Because obviously that will already be the airspace of the People's Republic of China. Samantala, isang Chinese research vessel na may pangalang Jianke Wanhao ang na-monitor ng PCG. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, pumasok ito sa EEZ ng bansa noong April 6. At kahapon, namataan ito sa layong 24.84 nautical miles ng northeast ng Santa Ana, Cagayan. Ayon pa kay Commodore Tariela, kumpara sa Zhongshan Dashui na matagal na nanatili sa may bahagi ng Itbayat, Batanes, diretso lang anya ang biyahe ng Jianke Wanhao patungong south. Well, ang issue lang naman natin lagi sa Chinese research vessel, of course, we need to call that out as an illegal marine scientific research if they're ever conducting one. But for the Jianke Wanhao, we are still not certain kung ang ginagawa lang nila is basically freedom of navigation dahil nasa labas naman siya ng territorial waters natin. Samantala, kasabay ng paghanap sa sinasabing Chinese research vessel, may mga barko na namataan ng PCG aircraft sa loob ng teritoryo ng ating bansa, kung kaya makailang beses na nagsagawa ng radio challenge ang PCG sa kanila. Nandito tayo ngayon sa 47 nautical miles ng northeast ng Basco, Batanes at sa ating pagpapatrolya kasama ang Philippine Coast Guard ay may 2 barko na namataan, kaya naman nagsagawa ng radio challenge ang PCG. Pero sa ngayon ay wala naman sinasagot mula doon sa 2 barko na ni-radio challenge nito mga tauhan ng Philippine Coast Guard. So, we're not certain what are the nationality and the flag of those vessels since they did not respond. But again, I would like to also recognize yung effort ng ating Coast Guard aircraft that they have challenged all those watercraft na tinitingin natin na vessel of interest. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gagawing high priority ng Department of Education o DepEd ang full implementation ng Good Manners and Right Conduct o GMRC sa susunod na school year. Kasunod ito ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng pambubuli at karahasan sa mga paaralan. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr.
Handang tugunan ng Department of Education ng suwestyon ng Senado sa agarang pagpapatupad ng Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act. Layo ng batas na mahubog ang mga bata at lumaki ng maayos upang maging produktibong mamamayan sa bansa. Paliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, kumpara sa ibang asignatura ay ganoon na lang kahalaga ang GMRC subject kaya naisabatas ito noong 2020. Inihiwalay pa ang pagtuturo nito sa ibang subjects ng grade 1 hanggang grade 6 upang hindi naihahalo ang mga pag-aaral nito. Aniya, ang hindi pagpapatupad ng GMRC ay isang dahilan kung bakit laganap pa rin ang bullying at karahasan sa pagitan ng mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. We believe that GMRC will help address bullying by inculcating good manners and right conduct at the beginning of the school age or at the beginning of the schooling of the child. So maaga pa lang tuturuan na natin siya ng good manners and right conduct. Dinepensahan naman ito ni Deputy Assistant Secretary for Operations Dexter Galban. A prime consideration, Mr. Chair, would be the changes that had to be made by the agency during the pandemic in terms of the priorities, shifting to the modalities that we had to adopt for the learning continuity. And as such, at the same time, this was followed by the moves to update and modify the curriculum for the succeeding school year. So these were factored into the process of integrating GMRC as a replacement of the pagpapakatao subject. Sa kabila nito, inatasan ni Senador Gatchalian ng DepEd na ganap ng ipatupad ang batas kaugnay ng GMRC subject. This year is 2025. We are yet to see the full rollout of GMRC. So what we demand is a full rollout of GMRC come 2025-2026 school year. We cannot wait anymore. Hindi na tayo pwedeng mag-antay pa ng isang mamatay dyan na bata dahil hindi natin natuturuan sila ng maaga. Tumugon naman ang DepEd sa panawagan ng senador. The Department of Education will hold this as a high priority intervention for school year 2025 to 2026. Batay sa Implementing Rules and Regulations o IRR ng naturang batas na natapos noong 2022, dapat ito ay fully implemented na para sa school year 2023-2024. Ngunit ayon sa DepEd, na ipatutupad pa lang ito sa ilang grade school level, partikular na sa grade 1, 4 at 7. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ng isang transport group na gawing bahagi ng curriculum ng DepEd at TESDA ang Road Safety Literacy. Ayon kay Leonard Bautista ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas, hindi lamang ang mga motorista kundi ang publiko mismo ay marapat na maalam sa mga road signs at safety measures sa kalsada. Sa ganitong paraan, ayon kay Bautista, magiging disiplinado ang lahat kahit ang mga estudyante pagdating sa mga dapat ikilos at ugaliin lalo na kapag nasa mga pangunahing lansangan. Posibleng sa mga makeshift o temporaryong polling centers boboto ang mga botanteng apektado ng pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Kanlaon. Samantala, umaasa naman ang Commission on Elections o COMELEC na magkakaroon na ng batas para ma-regulate o makontrol ang social media kaugnay ng pagdinig ngayon ng Kamara sa fake news. Narito ang report ni Dante Amento. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na may nakahanda silang contingency measure o aksyon sakaling magpatuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon kaugnay ng halalan sa susunod na buwan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi sila papayag na hindi makaboboto ang ating mga kababayan na apektado nito. Paliwanag ng komisyon, maaaring sa mga temporary o makeshift na mga voting center sila dadalhin para ligtas na makaboto. Kasama na rin po sa pakikipag-ugnayan na ginagawa ng COMELEC sa ating pong Office of Civil Defense sa OCD upang matulungan din yung aming mga tauhan sa pagsiset up kung sakasakali nitong mga pansamantala na pagbobotohan po. Sa susunod na linggo, inaasahang maglalabas ang COMELEC ng bilang ng mga apektadong botante.
Samantala umaasa naman ang COMELEC na magkakaroon na rin ng batas upang ma-regulate o makontrol ang mga social media. Partikular na tuwing eleksyon dahil sa pagdami ng fake news, misinformation at trolls. Kasunod na rin ito ng pagdinig ngayon ng Kamara sa mga isyung ito. Naniniwala ang komisyon na dapat lang mabalanse na hindi naman maapektuhan ang karapatan ng mga mamamayan tulad ng pamamahayag. Kahit man lang sana regulation ng social media sa panahon ng pangangampanya, sana may maipasa na ganyan. But of course, we have to be very cautious then. When you regulate, there will always be a part of the constitutional rights of individuals na maaari masakripisyo. Naglipa na ngayon ang maling impormasyon patungkol sa paparating na eleksyon. At stake po dito ang ating demokrasya. Ano po ba mapapala nyo kung mag-misinform tayo ng mga kababayan natin? Kung magdi-disinform tayo ng kababayan natin o mga fake news ang pakakalatin natin? Baka mamaya kayo din po ang mabiktima ng mga sarili nyong kagagawan. Kaugnay pa rin ng 2025 elections, isinagawa ng COMELEC ang Automated Counting Machines o ACMs demo kagabi para sa mga foreign diplomats. Sabi ng poll body, bahagi pa rin ito ng transparency kahit pa sa international community. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-deploy na ang lokal na pamahalaan ng mga water infiltration truck sa mga lugar na tinamaan ng ashfall bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Samantala, patuloy na nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa mga gustong magpaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Ang detalye sa report ni Lane Moreno live. Lalain, kumusta na yung sitwasyon dun sa mga lugar na apektado ng ashfall at hindi pa naman ba sila hindi ba sila nagkakaproblema sukol dito sa supply ng malinis na tubig? Agayan ngayon ang problema na kinakaharap ng mga lokal na pamahalaan doon mismo sa mga lugar na nasa ibaba ng Bulkang Kanlaon dahil nga sa ngayon ay hindi muna sila maaaring makapag-inom ng tubig doon sa kanilang water supply dahil ito mismo ay apektado ng ashfall sa pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon at simula pa kahapon ng hapon ay nag-deploy na ng mga water infiltration truck itong provincial government ng Negros Occidental, pati itong Office of the Civil Defense at ang Philippine Red Cross. Nag-deploy na ng mga water infiltration unit ang provincial government ng Negros Occidental sa mga lugar na tinamaan ng ashfall. Ganon din ang water tanker ng Office of the Civil Defense at Philippine Red Cross. Ito ay upang mag-supply ng malinis na tubig sa mga residente habang hindi pa ligtas uminom ng tubig mula sa kanilang water supply na galing mismo sa mga water spring sa ibaba ng bulkan. Tumulong na rin ang mga fire trucks ng mga kalapit LGU upang mag-wash out ng mga abo sa kalsada lalo na sa Barangay Araal, Barangay San Miguel at Hagimit sa La Carlota City na pinakaapektado ng ashfall. Tumigil na rin ang wildfire na sumiklab kahapon malapit sa crater ng bulkan. Sa latest monitoring ng PHIVOX ngayong umaga, wala nang namataang apoy sa palibot ng bulkan. Ang wildfire ay bunsod ng inilabas na pyroclastic density current ng bulkan. Samantala, nananawagan naman ng tulong ang DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng pagsabog. Ganon din ang mga gustong tumulong para sa repacking ng mga family food packs. Sa mga volunteers na gustong tumulong dito sa family food packs repacking ay pumunta lamang sa Operation Center ng DSWD sa Pasay City. Samantala, sa inilabas na bulletin ng PHIVOX na nakalipas na 24 na oras ay nagkaroon ng 15 na volcanic earthquakes itong Mount Kanlaon at umabot naman sa mahigit 5,000 tonelada ang ibinuga nitong sulfur dioxide kahapon at nagkapag-record rin ng PHIVOX ng 21 minutes na pagbuga ng ashfall ng bulkan. Pero sa ngayon ay patuloy pa rin ang monitoring ng Office of the Civil Defense dito sa posibleng magiging aktibidad ng bulkan at pinapayuhan rin ng LGU ang kanilang mga residente na magsuot
ng face mask kapag lalabas ng bahay dahil meron pa rin mga ashfall dito sa kanilang lugar, lalo na doon malapit sa paligid ng Bulkang Kanlaon. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Magtutungo sa Dato Odin Sinsua sa darating na linggo ang Commissioner in Charge na itinalaga sa lugar matapos na isailalim sa COMELEC control. Pupulungin din ng COMELEC ang mga lokal na opisyal doon. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento live. Dante, ano ang layo niyang pagbisita at pagpupulong na gagawin ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Aalamin nga ng Commission on Elections o COMELEC ang sitwasyon diyan sa bayan ng Dato Udin Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Ito ay matapos na isailalim sa COMELEC control ang nasabing bayan. Sa linggo ay magtutungo doon ang COMELEC Commissioner in Charge na si Commissioner Noli Pipo. Anya, pupulungin niya ang mga lokal na otoridad doon sa Lunes, April 14. Partikular na gustong malaman ng komisyon kung ano ang totoong kalagayan sa ground at gayon din yung banta. Kasama na ang magiging rekomendasyon ng mga otoridad na mga hakbang upang wala nang karahasang mangyayari doon. First, we have to discuss thoroughly kung ano po yung sitwasyon doon, ano yung mga dapat hakbang para maibalik at mapanatili po natin yung peace and order sa lugar po. Kamakailan lang ay pinatay ang election officer ng COMELEC sa Dato Udin Sinsuat bilang oversight officer ng COMELEC. Sabi ni Pipo, agad din niyang ire-report sa COMELEC Bank ang anumang posibleng paglabag sa mga palatuntunan patungkol sa halalan. Titingnan ng COMELEC na dapat bang mapaigting o dapat pang mapaigting ang seguridad sa lugar, maging ligtas ang poll workers, botante at iba pang stakeholders, partikular na sa araw ng halalan. Sa darating na Biyernes, April 11, ay magkakaroon ng command conference ang COMELEC at gayon din ang iba pang mga otoridad sa bansa tulad ng Philippine National Police diyan sa Camp Crame. Batay sa nabanggit kanina ni Chairman George Erwin Garcia, mukhang may dalawa pa raong bayan sa bansa na o lugar na posibleng maisailalim din sa COMELEC control. Hindi pa niya binanggit kung anong mga lugar ito at sa pulong nila kasama ang PNP at AFP sa Biyernes ay maaring matalakay din yung mga karagdagang mga areas of concern sa bansa. So ibig sabihin magkakaroon ng adjustment yung una nilang inilabas na mga areas of concern, maaring bumaba mula sa isang halimbawa red category, maaring bumaba ng orange or yellow at mayroon ding iba na mula sa green. Ibig sabihin wala namang threat pero depende doon sa magiging sitwasyon. Kung may development, nagkaroon ng karahasan, maaari nila itong itaas sa mas mataas na level ng category o level ng isang areas of concern sa parating na halalan. Yan man ang ating update dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Humingi na ng dispensa si Misamis Oriental Governor Peter Unabia kaugnay ng kanyang mga naging pahayag sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Noong April 7, dumalo sa isang interfaith dialogue si Governor Unabia at doon siya humingi ng paumanhin sa mga lider ng Muslim community. Ipinaabot din niya ang kanyang sinserong pagnanasa para mas maunawaan pa ang kanilang sentimiento kaugnay sa kanyang naging mga pahayag. Binatikos si Unabia sa kanyang mga pahayag sa isang campaign rally na ang mga ambush at pag-atake sa ilang larawan umano ay sa BARM. Inihain sa Kamara ng Gabriela Party List ang isang panukalang batas na naglalayon dagdagan ang grounds upang ma-disqualify sa local at national elections ang mga kandidato, partikular na ang mga nagbibitiw ng bastos at mapanghamak na pananalita laban sa kababaihan. Layo ng House Bill number 11498 na amyendahan ang Section 68 at 261 ng Omnibus Election Code.
Ginawa ang hakbang matapos ang sunod-sunod na kontrobersyal na pahayag laban sa kababaihan ng ilang kandidato para sa 2025 midterm elections. So kailangan po talaga mag-enforce ng mga measures ang COMELEC, lalong-lalo na sa usapin ng disqualification ng mga bastos, no, na tumatakbo sa ating kandidato o gustong mag-public service sa ating mga mamamayan. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang pagdaragdag ng mahigit 1,000 staff sa Philippine General Hospital. Ayon sa pamahalaan, ito ay upang mas marami pang Pilipino ang makatanggap ng mga serbisyong pangkalusugan. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mas mahusay at mas mabilis na serbisyo. Yan ang maaaring asahan mula sa Philippine General Hospital ngayong inaprubahan na ng Department of Budget and Management na dagdagan ang mga staff nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, 1,200 na mga karagdagang posisyon ang bubuksan sa naturang ospital para sa mas malakas na manpower. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng UPPGH na palakasin ang organizational at manpower capacity ng hospital upang higit na makapagbigay ng dekalidad na healthcare services sa mga pasyente nito, lalo na sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Sa kasalukuyan, nag-ooperate ang UPPGH bilang Level 3 General Hospital na may 1,334 bed capacity. Ayon sa pahayag na inilabas ng DBM, isinaalang-alang ang kasalukuyang organization at staffing standards para sa pag-aproba ng mga karagdagang posisyon. Samantala, inaasahan naman ng palasyo na sa pamamagitan nito ay lalong mapapalakas ang operasyon ng PGH bilang isang pampublikong ospital na makakapagbigay sa libo-libo mga Pilipino ng direkta at dekalidad na serbisyong medikal. Alam naman po natin na napakarami pong mga Pilipino ang talagang pumupunta sa PGH dahil po ito'y nakakapagbigay ng magandang serbisyo at maaari pong napakaliit ng kanilang babayaran kapag po sila ay pumunta sa PGH. Kaya po minabuti po at sa direktiba na po ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., na matagdagan pa po ang maaaring maging manpower, ang maaaring magsilbi sa nasabing ospital para mas marami pa pong Pilipino ang mabibigyan ng magandang serbisyo. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Health sa publiko na huwag maniniwala sa mga website o social media pages na ginagaya ang ahensya para magbenta ng mga produktong gamot sa cancer. Ayon sa DOH, hindi sila nag-eendorso ng kahit anong komersyal na produkto. Paalala nito, mag-ingat sa mga mapanlinlang na marketing strategies na gumagamit ng peking testimonya, peking endorsement mula sa mga eksperto at exaggerated o pinalabis na pahayag tungkol sa kalusugan. Naipa-flag na ng DOH sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang page na gumagawa nito. Para sa updates, announcement at iba pang pahayag kaugnay sa kalusugan, maaaring mag-check sa nag-iisang official website ng DOH, www.doh.gov.ph. Hindi dapat bumaba ang level ng paghahanda ng Pilipinas sa posibleng pagkakaroon ng malakas na lindol. Pinayuhan ng kalihim ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na magkusa ng ipasuri ang kanilang mga istruktura upang maiwasang magkaroon ng malaking pinsala kung mangyayari ang The Big One. Ang detalye sa report ni Leslie Huidem. Kailangan nang magpakonsulta talaga sa mga ininyero at i-retrofit kung kinakailangan. Kung mas mura na i-retrofit, baka naman magpatayo ka na lang ng bago. Mas marami sa mga mabababang gusali o estruktura ang posibleng masira kumpara sa mga matataas na building kung magkakaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila at mga karatig lalawigan.
Sa programang Lifesaver, sinabi ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na karamihan sa mga maapektuhang estruktura ay hindi dumaan sa mga profesional gaya ng mga inhenyero o arkitekto. Hindi anya gaya ng mga matataas na gusali na isinunod sa Building Code ng Pilipinas. Sa kadahilanang marami ding mga gusali dito sa Kamaynilaan at karating na probinsya na posibleng magkaroon ng heavy damage or collapse. At sa ating estimate, dito sa Metro Manila, 13% ng residential buildings, ito ay 1 to 10 stories, and around 10 to 11% ng mid-rise buildings ang pagkaroon ng heavy damage or collapse. At sa very high-rise, mga 2% lamang. Dito mo makikita yung explanation ko kanina na kapag malapit sa fault ang isang syudad at may mga building na maikli at matataas, mas madadali yung maikling building kasi nga magaan. Plus, marami tayong tinatawag na non-engineered residential buildings. Ayon sa kalihim, malayo man sa Pilipinas ay may mensaheng nais iparating ang nangyaring magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Hindi konektado ang fault na gumalaw sa Myanmar sa Pilipinas. Hindi rin ito matitrigger o mapapagalaw ang alinmang fault sa bansa. So, unang tanong, matitrigger ba ng lindol sa Myanmar ang earthquake sa Pilipinas? Hindi. Pero, posible ba magkaroon ng malakas na lindol sa Pilipinas? Oo. O kasi nga, marami tayong fault sa Pilipinas kaysa sa Myanmar. Isa sa maingay na pinaghahandaan ngayon sa bansa ay ang paggalaw ng West Valley Fault, kung saan libo-libo ang pinangangambahang mamamatay at masasaktan. Yan ay kung hindi paghahandaan ng gobyerno at publiko ang posibleng pagkakaroon ng malakas na lindol sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Kapag lumindol galing sa West Valley Fault at idagdag natin yung populasyon sa paligid nito, na-estimate namin na around 50,000 ang posibleng directly mamatay agad kung wala tayong gagawin at gabi nangyari. Naging matunog din ang salitang The Big One na ikinokonekta sa paggalaw ng West Valley Fault. Ngunit paglilinaw ng kalihim, may iba pang mga fault o trenches na posibleng panggalingan din ng malalakas na lindol. Ang Manila Trench nga na nasa kanluran ng karagatan ng Pilipinas ay kayang maglabas ng magnitude 8.3 na lindol. Pagdating naman sa ibang lugar, sabihin nating Davao o Cebu, Iloilo, iba ang The Big One nila doon. Pero the big one din. The Big One din para sa kanila yon. Kasi it's a general term. Ang tawag talaga dyan ay earthquake scenario. Earthquake scenario ay hindi prediction, kundi kung kikilos ang isang fault, mas malamang ito ang mangyari kung ito lang ang ating kahandaan. Earthquake scenario. Ginagawa natin yan para matugunan natin sa tamang paghanda yung laki o scale ng posibleng mangyari. Sa ngayon ay nagsasagawa ng nationwide earthquake drills sa bansa ng 4 na beses sa isang taon. Ito ay upang masanay ang mamamayan sa magiging pagtugon nito kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Kumbaga, sa labanan ng boxing, kung ang kalaban mo ay heavyweight, alangang lightweight ka lang, dapat heavyweight ka rin. So yung kahandaan mo dapat i-match mo doon sa senaryo. Kaya, pag binanggit natin yung The Big One, kailangan nating ma-explain na yan ay earthquake scenario. Ang UNTV News and Rescue naman ay patuloy ang paghahanda at pagsasanay mula pa nang binuo ito ni Kuya Daniel Razon noong taong 2010. Sa ngayon ay mahigit na sa 2,000 responders ang puwersa nito na nasa iba't ibang lugar sa bansa. At sa kalagitnaan ng 2025 ay isasagawa ang ika-4 na UNTV Rescue Summit. Continuous naman ang ating preparation since the inception ng UNTV News and Rescue na pinangungunahan ni Kuya sa pagbuo pa lang ng samahan na ito. Yun na yun the big one. Kaya ang UNTV News and Rescue ay patuloy. In fact, bago pa nangyari ang Myanmar, meron na tayong paghahanda ng malakihang summit ng ating sariling samahan. 1,600 strong volunteers all over the country. Ang piniprepara natin na magsama-sama para sa pagiging handa sa ganitong sitwasyon. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpaalala ang pamunuan ng Masbate Provincial Tourism Culture and Arts Office sa mga turista ang magpapabook
sa ilang pasyalan sa isla tungkol sa scam online. Samantala, ngayong papalapit na ang long holiday, unti-unti na nagsisimula ang pagdami ng tourist arrival sa isla ng Masbate. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang pamamaraang ginagawa ng pamunuan ng Provincial Tourism dyan para maiiwas sa scam ang mga turista na pupunta dyan sa isla? Yes, Ella, isa sa paalala ng pamunuan ng Masbate Provincial Tourism, Culture and Arts Office o MPTCAO ay makipag-ugnayan muna sa Tourism Office ng bawat munisipalidad, lalo na sa Provincial Tourism, para matiyak na ang isang private service provider ay rehistrado sa Tourism Office. Sa ganitong paraan, maiiwasan na maloko o ma-scam ang mga turista na nasa social media na nag-aalok o nagpo-post na mga umano'y tourist spot sa lugar. Kaya na lamang ng insidenteng nangyari sa 50 guro kabilang ang kanilang prinsipal mula sa lalawigan ng Camarines Sur. Nabiktima mga ito ng isang fake Facebook account kung saan nakapost online ang isang beach resort sa Sorsogon. Ayon kay MPTCAO Officer Gerardo Presado, marami ang kumakalat na scammer sa social media, lalo na ngayong panahon ng bakasyon na marami ang mga foreign at local tourist na nagpapabook online. Meron tayong official page account. Andun din yung mga account ng mga tourism officers natin at saka yung mga tourism page account ng mga bawat munisipyo natin. Andun yung mga cellphone numbers ng mga tourism officers natin na kung meron sila sanang mga katransaksyon na private, huwag mag-atubili na i-confirm kung legit ba ito o hindi para maiwasan natin mga scam, no? Marami na ngayong scammer, hindi na natin yan basta-basta i-set aside. Ella, tiniyak naman ang pamunuan ng Masbate Tourism Office na walang insidente ng scam sa mga turista na pumupunta sa isla ng Masbate. Maging mga bangkero at mga bangka na ginagamit para sa turista ay rehistrado sa Marina. Sumasailalim din sa pagsasanay at orientation ng mga bangkero sa pakikipag-ugnayan sa mga turista na mamamasyal sa isla. So far po dito sa Masbate, wala pa naman nangyayari yan. At sana hindi yan mangyari. Kasi hindi natin alam yung isip ng iba. Hindi natin alam Baka may gumawa ng open yung social media, kahit sino po pwedeng gumawa ng account, mang-scam, no? At po pwedeng sabihin at po pwedeng gawin yan ng ibang lugar na gamitin ang Masbate. Makikipag-ugnayan din ang Tourism Office sa mga security forces gaya ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard para sa seguridad at kaligtasan ng mga turistang dadayo sa lalawigan. Samantala, Ella, nagsimula ng dumagsa mga foreign at local tourists sa isla. Sa ngayon, fully booked na ang isang diving resort sa isla ng Ticao. Dito kasi matatagpuan ang kilalang diving site sa buong Asia na Manta Ray Vow, kung saan makikita ang mga malaking lamang dagat gaya ng manta ray o isang klase ng pagi. Kaya din ang sightings ng whale shark. Isa pa sa paboso at pinagmamalaking pinapasyalan ng mga turista sa island hopping ay ang Katandayagan Falls, ang Malaborakay na Buntod Sandbar at Halaya Park. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 6. Sasabi, maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa suil sa kanyang mga lakad pagkat siya'y mayaman. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.